Magandang umaga Pilipinas. Narito po tayo uli sa NDRRMC Operation Center sa Camp Aguinaldo para sa isang espesyal na presidential press briefing na kaugnay po sa ginagawang rescue and relief operations ng buong gobyerno matapos po masalanta ang Metro Manila at mga karating na lugar ng bagyong Ulysses. Walang maiiwan. Ito po ang direktiba ni Presidente. To quote the President, the government will not leave anyone behind. We will get through this crisis. Ayon sa pinakahuling report ng NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong umaga, may 12 kataong namatay dahil sa bagyong Ulysses. Bagaman ang target natin ay zero casualty, ay tingin ko pa rin, no, dahil nga po tayo naghanda bago dumating ang bagyo, nabawasan po natin ang ganitong casualties. No? So kahit paano po, binabati pa rin po natin ang ating mga mamamayan, ang ating mga local government units, kapulisan, kasundaluhan, dahil sa ating bayanihan, nabawasan po natin ang casualty. Tingnan po natin ngayon itong susunod na infographics. Makikita po natin na si Ondoy noong 2009 ay mayroong 62 to 88 kilometers per hour na lakas. No? Samantalang si Ulysses ngayong 2020 ay mayroong 118 to 220 kilometers per hour, mas malakas po. Halos 500 katao or 464 ang namatay kay Ondoy at mahigit na 500 or 529 ang nasugatan. Samantalang 12 ang namatay kay Ulysses at 8 ang na-injured base sa initial report ng NDRRMC. Makikita natin na handang-handa ang administrasyon sa ilalim ng liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kay Presidente Duterte, laging handa. Samantala, balik operasyon naman po ngayong araw ang MRT-3, LRT-1, LRT-2 at PNR mula ngayong araw, November 13. Balik na rin sa normalang operasyon ng EDSA busway ngayong araw ayon sa DOTR. 17 pantala naman po ang nananatiling sarado, kabilang na dito ang NCR North, NCR South, Bataan, Aurora, Batangas at Mindoro, ayon sa November 12, 5:30 p.m. report ng Philippine Ports Authority. Habang nasa 7,082 search and rescue personnel naman po mula sa Philippine National Police ang naideploy, kabilang na po ang 1,426 mula sa NCRPO as of November 13, 6 a.m. Nasa mahigit 100,000 katao or 107,535 ang nailigtas ng PNP, kasama na ang nasa mahigit 3,811 sa NCR. Pinapaalalahanan din ng Department of Trade and Industry na base sa Republic Act 7581 or ang Price Act, ang mga presyo ng mga basic necessities na idideklarang nasa ilalim ng state of calamity ay frozen sa kanilang prevailing prices sa ilalim ng automatic price control sa loob ng 60 araw. Kabilang ang Batangas, Cavite, Catanduanes, Mindoro, Palawan, Camarines sa mga probinsya na may price freeze. Dito po tayo nagtatapos sa ating presentasyon. Simulan po natin ang ating mga presentasyon sa pamagitan po ng assessment ng ating Secretary of National Defense and Chairman ng NDRRMC, Secretary Delfin Lorenzana. Sir, ano pong assessment ninyo sa kahandaan, preparedness and response ng ating buong gobyerno dito po sa bagyong Ulysses? The floor is yours, Secretary Lorenzana. Thank you, Secretary Harry. Maganda yung ating response dito dahil bago pa man dumating yung bagyo ay naka-alerto na yung ating mga NDRRMC, OCD sa lahat ng mga region na tatamaan ng bagyo. Kasama na rin dyan yung mga elemento ng armed forces na nakahanda. Kaya nung dumating yung bagyo at pagkatapos humupa, ay kaagad nagtrabaho yung ating mga sundalo at saka yung NDRRMC, OCD. Kaya nga mabilis nating nailikas yung mga nasa bubong dyan sa Marikina kahapon ng umaga dahil handa yung ating mga tropa. Sa kasulukuyan ay tumutulong yung mga tropa natin sa paglilinis ng mga debris, yung mga landslide, especially sa Pagudpod. Meron doong malaking landslide na nangyari at natabunan yung kalsada. Pero nandoon naman yung ating mga engineering equipment at engineering units. Doon din sa Bicol, ganoon din ang nangyayari. Yung ating mga sundalo ay nagtatrabaho para linisin yung mga debris. At tumutulong din kami sa ibang ahensya kung ano man ang ginagawa nila. Yun lamang, Secretary Harry. Ay,
Maraming salamat, Secretary Lorenzana. Siguro tatawagin ko po ngayon ang ating Executive Director ng NDRRMC. Ano ba ho ang ating casualty, danyos na na-inventory na at ano po yung mga naging quick response ng gobyerno para tulungan po ang ating mga kababayan. Ewan ko po kung nakuha yung sinabi ko, naka-off pa lang mic ko. Tatawagan ko po naman ngayon si Yusek Halad, ang ating Executive Director ng NDRRMC, para sabihin naman po kung ano ho yung initial assessment natin ng ating hindi lang casualties, kundi yung mga danyos na dinulot itong bagyo at ano po yung mga quick response ng gobyerno dito sa bagyong Ulysses. Yusek Halad, the floor is yours. Thank you, sir. Thank you, sir. So I will now brief on the summary of effects caused by Typhoon Ulysses, which is now a severe tropical storm over the West Philippine Sea. We have monitored 14 dead actually, but none of this is coming from NCR yet because it is still being validated by the DILG. We have 8 injured from Region 5 and 14 missing from Region 2, Calabarzon, and Region 5. We monitored flooding in 105 areas in Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, NCR, and the Cordillera region. We also monitored 8 landslides, 2 maritime incidents, and toppling of posts and trees in 22 areas. And prior to the onslaught of Typhoon Ulysses, the local government units in practically almost the whole of Luzon carried out 64,000 preemptive evacuation of 64,500 families or 231,300 persons. And after with the rescue and operations conducted, an additional 44,194 families or 170,500 individuals were evacuated. Still, some of the effects are the effects on 161 road sections and 58 bridges which were reported to be not passable as of yesterday. And there were strandies numbering about 485 passengers, 184 rolling cargos, and 36 vessels, and 3 motor bancas in various ports of Calabarzon and Mimaropa. And our actions taken in preparation for Typhoon Ulysses, we conducted pre-disaster risk assessment meetings, issued advisories and evacuation instructions through the DILG's activation of Operations Listo and activated physical and virtual emergency operations center. We issued a total of 76 emergency alert and warning messages through the telcos, Globe and Smart, and activated the response cluster of the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yesterday also, we conducted an emergency meeting here at the Operations Center with the search, rescue, and retrieval cluster composed of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire, and Philippine Coast Guard, in order to mobilize additional resources to be augmented to the priority areas identified, and these were Rodriguez, San Mateo in Rizal, as well as Marikina City and Pasig City in the NCR. And we also conducted aerial assessment in the afternoon yesterday. That was led by the chairperson of the NDRMC, Secretary Delphin Lorenzana. And now for the actions of the different agencies who are members of the different response clusters, let me pass on to all the members. First by the Secretary of DILG, Secretary Ed Año. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat.
Sa parte po naman ng DILG, ito ang ating paghahandang ginawa bago dumating ang typhoon. As precautionary measures prior to the actual arrival of Typhoon Ulysses, we have placed 14 provinces and all of NCR under Alert Level Charlie, 12 provinces under Alert Level Bravo, and 13 provinces under Alert Level Alpha, totaling 39 provinces across 10 regions. Mas matindi nga ang paghahanda natin ito kaysa sa Typhoon Rolly. With 99% of our local chief executives standing at the helm, a total of 1,038 local chief executives are present out of 1,047 in affected areas. Yung siyam na wala naman ay ito ay various reasons. Yung iba ay tinamaan ng COVID, ang iba naman ay under quarantine. So they are all accounted for. And they've established their local risk reduction, disaster risk reduction and management councils, established their local emergency operation centers, and activated their disasters and emergency response teams. Ang ating PNP alongside with AP, Bureau of Fire Protection and Coast Guard ay nag-deploy ng mga personnel for search and rescue. And the Bureau of Fire Protection naman, they made sure that there are 11,780 personnel with 1,617 fire trucks, 19 rescue trucks, and 216 ambulances are ready for search, rescue, and retrieval operations. In fact, as of 3 p.m. yesterday, lahat ng mga nangailangan ng tulong, ito mga na-stranded sa ibabaw ng bubong, ay nai-rescue nating lahat. But sadly, in the storm's aftermath, the 1,262 barangays were still affected, with 1,006 barangays experienced flooding. And the LGUs were able to activate 12,439 evacuation centers, evacuated 102,806 families, and 345,119 individuals. Ito ay maaaring mas mataas sa numero ng NDRRMC sapagkat ang binabasihan ay ang nasa evacuation center. Ito yung mga individuals na nailikas ng ating LGUs pero ang iba rito ay hindi naman napunta sa evacuation centers kundi sa kanilang mga kamag-anak. Sa parte naman ng ating dead and missing, as reported, 12 ang dead pero may bagong pasok na report. May nadagdag na 2. So as of now, 14 na ang reported dead natin at 3 na lang ang missing. Overall, the LGUs have performed their task using what resources are available to them, despite the same being inadequate. But as always, our LGUs are always carried out their mandate of saving the lives and ensuring safety of their constituents. So yun lang at magandang umaga. Salamat, Secretary Anyo. Siyempre po, sunod-sunod na bagyo, malamig po yan, maraming nagkakasakit sa panahon ng COVID. Secretary Duque, ano pong assessment natin doon po sa naging preparedness na pagbibigay ng medical attention at siyempre po yung pag-observe ng mga COVID minimum health standards? Maraming salamat, Secretary Roque at ang akin mga kapwa miyembro ng gabinete. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan. Ang ating pong DOH Central Office at Centers for Health Development ay nagsagawa ng mga sumusunod. Nag-alerto rin po tayo ng mga ospital upang masiguro na may sapat na generator sets, communication equipment at mga critical and life-saving equipment. Namahagi din po tayo ng mga hygiene kits, collapsible water containers, assorted medicines and face masks to Metro Manila Center for Health Development and Calabarzon sa halagang 26.8 million at meron po tayong nakaantabay na mga supplies, medisina, gamot sa halagang 56.1 million pesos.
Sa CHD, NCR, ay nakapagpadala po tayo ng 2 generator sets to Amang Rodriguez Medical Center. Ito po ay talagang napakamalalim ng baha. At ang buong basement and ground floor ng Amang Rodriguez ay nabaha. At kaya inilikas naman natin kaagaran ng mga pasyente sa ikalawang palapag ng gusali ng ospital. Yung ating pong One Hospital Command Center facilitated transfer of some patients to other hospitals at patuloy po ang atin na pakikipag-ugnayan sa mga provincial, city, municipal disaster risk reduction management offices para po sa paglikas ng mga apektadong mga pamilya at mga individual bunsod ng baha. At patuloy din po ang pagsisiguro ng mga health emergency response teams na sila po ay nakahanda for deployment. Patuloy rin nagbibigay ng mga paalala ang DOH para sa kaligtasan ng publiko gamit po ang multimedia platforms. Para naman po sa atin na mga temporary treatment and monitoring facility na kung saan po dito ay kinakalinga ang atin na mga confirmed cases ng COVID. Ang pinakahuling ulat po ay ang mga pasyente, 250 including patients and staff mula sa mga TTMFs ay nailikas na sa mga iba't ibang hotels, hospitals at mga ibang ligtas na pasilidad. At ang atin na mga assessment teams ay nagsasagawa ng post-disaster needs evaluation para sa ospital at mga iba pang pasilidad, kabilang ang mga TTMFs sa mga ibang apektadong mga komunidad para siguraduhin din na ang mga mamamayan ay sila ay ligtas at bibigyan ng karagdagan na ayuda. At tayo rin po ay magbibigay ng mga mental health services and psychosocial support to our health personnel directly affected by the typhoon at dadagdagan din ang ating yaman tao pangkalusugan para masigurong patuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga apektadong mga lugar. Sa kabuuan po, majority ng ating DOH hospitals ay awa ng Diyos fully functional and operational. At gaya ng nabanggit ko kanina, ang Amang Rodriguez ay nabigyan na ng sapat na suporta at ayuda at ang mahalaga sa lahat ay nailigtas din ang mga pasyente at nailikas sila sa mas mataas na floors ng naturang ospital. Dahil din po sa malakas na hangin at pagbaha, ang mga ibang ospital ay hindi maiwasan nagkaroon ng power outage. Nagkaroon din po ng understaffing sa ilang facilities dahil ang kanilang mga personnel ay hindi po nakapag-report for duty. At naging problema rin po ang komunikasyon dahil po sa mahinang internet connection. At ang pangwakas po ay ang aking panawagan mula sa DOH at nakikiusap sa ating mga LGUs, primary responders at sa publiko na panatiliin ang mga sumusunod. Mahigpit na i-obserba ang minimum public health standards, hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o linisin ang kamay gamit ang alcohol-based hand rub, lalo na sa paghahanda ng pagkain, bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Gumamit din ng face mask sa lahat ng oras. Panatilihing hindi kukulang sa 1 metrong distansya sa pagitan ng sarili at ibang tao, lalo na sa loob ng mga evacuation centers, at hanggat sa maaari, isang pamilya lamang sa kada isang classroom o isang tent. Panatiliin well-ventilated o maayos ang sirkulasyon ng hangin. Iwasan hawakan ng mata, ilong at bibig. Agad na kumonsulta sa doktor kung magkaroon ng sintomas gaya ng ubo, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga at pagkahilo. Magtalaga po ng safety officer sa mga evacuation centers. Magsagawa ng symptom screening, clinical and exposure assessment of evacuees para agaran matukoy at ma-isolate
ang mga suspect and probable COVID cases. Bigyan ng hiwalay na silid ang mga high-risk individuals tulad ng mga may edad 60 pataas, may mga karamdaman, buntis at ang mga bata. I-isolate ang mga sintomas sa TTMF o sa hiwalay na silid or evacuation center. Huwag nang lumabas at maglakad sa baha, lalo na ang mga may sugat sa paa o yung mga may alipunga sa mga paa. Kung hindi maiwasan, magsuot kayo ng bota o rubber boots. Sa mga lumusong sa baha, magtungo naman kayo sa mga health centers upang mabigyan ng post-exposure doxycycline or antibiotic prophylaxis kung kinakailangan para maiwasan po ang nakamamatay na leptospirosis. Siguraduhin malinis ang inuming tubig at ang ating mga nakahandang pagkain. Pakuluan ang inuming tubig ng 3 minuto. Hugasan ng mabuti ang ating mga sahog at lutuing mabuti ang ating pagkain. So patuloy po ang ating pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa ating mga health emergency response teams, sa mga local government units, Centers for Health Development, at iba pa pong mga national government agencies for updates. So, together, malalampasan rin natin ang lahat ng pagsubok na ito. Maraming salamat po, lalo-lalo na sa lahat po ng mga yaman taong pangkalusugan na walang patid, walang humpay ang kanila pong pagtugon sa mga pangangailangan pangkalusugan ng ating po mga apektadong mga kababayan. Magandang umaga po. Salamat, Secretary Duque. Siyempre po, pagkatapos ng bagyo, maraming mga nasirang mga tulay, mga kalye. So, kasama po natin si Secretary Mark Villar. Sir, ano pong mga nadanyos na infrastruktura natin dahil sa bagyong Ulysses? Sa ngayon po, meron po tayong 52 road sections na sarado pa sa traffic dahil sa landslide, mud flow, debris flow, fallen trees at sa baha. 14 sa CAR, 1 in Region 1, 13 in Region 2, 8 in Region 3, 7 in Region 4A, 8 in Region 5, and 1 in Region 8. At 19 po ang national roads na may limited access. 2 po sa Region 2, 5 sa Region 3, 10 sa Region 4A, at 2 po sa Region 5. This is due to flooding and scoured bridge approaches. At ito po yung update sa clearing ng road section. Umabot po ng 92 po ang closed road sections, pero 40 po ang na-clear, kaya 52 na lang ang naiiwan. Ang target po namin is a majority ng mga road sections ay makaklear by tomorrow. Kasama po sa protocol natin ang pre-positioning ng mga assets ng DPWH. Kaya bago po na dumating yung bagyo, nakapag-pre-position na kami ng almost 3,000 na manpower and 483 vehicles. At ngayon po meron po kaming preliminary estimate of damages as of 9 a.m. today. Yung nakalagay po sa TV, hindi pa, meron po akong bagong update. Sa ngayon po, 4.254 billion pesos ang cost of the damages of Typhoon Ulysses. At ito po yung mga road sections specifically na closed sa ngayon. Sa CAR po, yung Claveria-Calanasan Road. Sa Benguet, yung Kong Andres Acop Cosalan Road. Governor Bado Dangwa National Road. Sa Ifugao, Banawe, Mayoyaw, Alfon Lista, Isabela Road. At yung Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province Road. Sa Ifugao, Kiangan, Pinok Road. Sa Benguet, yung Baguio, Bua, Itogo Road. Sa Apayao, Ilocos Norte Road. At yung corner, Kabugao Road. Sa Lower Kalingan, Tabuk Banawe Road. Sa Upper Kalinga, yung Mountain Province Boundary, Kalanang Road. Sa Mountain Province, yung Talubin Barlig Natonin Road. Sa Mountain Province 1st District, Baguio Bontoc Road. And the Mountain Province Cagayan via Tabuk Enrile Road. Sa Region 1 po, yung Manila North Road sa Barangay Panshan, Pagudpod. Sa Region 2, yung Junction Logak, Magapit Road. Junction Gataran, Cumao Road. Baybayog, Bagao, Dalin, Santa Margarita Road. And Cagayan Valley Road sa Region 2.
pati yung Cagayan-Apayao Road, Cagayan Valley Road, and Cabagan-Santa Maria Overflow Bridge, yung Ilagan-Delfin Albano Road, at yung Bambang-Kasibu Road. Yung Manila North Road also in Santa Praxedes, Cagayan. Sa Quirino po yung San Pedro Overflow Bridge at yung Cordon-Aurora Boundary Road. Sa Region 3, Nueva Ecija Aurora Road and the Baler Casiguron Road. Sa Nueva Ecija, Baong Spillway, Labi Bridge, Gabaldon Road. Sa Bulacan, Santa Maria Norsagaray Road, General Alejo Santos Highway. Sa Region 4A, Marikina Infanta Road, Talisay Laurel Agoncillo Road. Sa Cavite, yung Tagaytay Taalik Road. Sa Quezon, Gumaca Pitogo Road, Lopez Catanawan Road, Catanawan Buena Vista Road, Nabua Balatan Road, Milaor Minalabak Road, yung Santo Domingo Buhatan Road, the Cantanduanes Circumferential Road, yung sa Camarines Norte, yung Talo Batib, Panganiban Poblacion Port Road, Daang Maharlika Road sa Camarines Norte, Gahonon Road, Tinambak Siruma Road, yung Haro Dagami Road sa Leyte. So ito po yung mga roads na sarado ngayon. Again, ang target po natin, ongoing po yung clearing operations and of course yung installation ng mga warning signs, tuloy-tuloy pa rin. And we expect that by this weekend, halos lahat po ng mga road sections ay clear na po. At isa pa yung mga bridges, may nakita po tayong bridges dito sa yung Marcos Bridge sa Marikina na natamaan po ng barge at based sa initial findings namin, yung superficial lang po ang damage, hindi pa structural. So pero gumagawa pa rin kami ng analysis. Pati yung sa R10 Bridge na natamaan po ng barko, nasira lang yung railings but structurally so far wala pa kaming nakikitang damage. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Villar. Siyempre po, matapos na naman ang pangalawang bagyo, maraming lugar na nawalan ng kuryente. Kasama po natin si Sec Cusi ng Department of Energy. Sir, ano po yung mga lugar na wala pa pong kuryente at gaano po kaya kabilis maibabalik itong kuryente sa mga lugar na ito? The floor is yours. Salamat, Secretary Roque. Maganda pong umaga sa ating lahat. Kaya po nang na-report ng ating mga kasamang naunang nag-report. Ang DOE po ay nakahanda bago dumating ang bagyong Ulysses. And nagkaroon po ng ugnayan ng lahat ng industry players from generation, transmission, distribution, including the oil companies to make sure that we are ready and we are able to continue servicing the public. Ngayon po, doon pa sa parte sa preparation dito sa generation companies po, nagkaroon po tayo ng preventive shutdown on affected or affected by the typhoon. As of 8:30 today, there are of the 4,558 megawatts na shutdown po natin para po sa safety reason, ang 2,953 are back already in operation and supplying power. Still on shutdown and just awaiting dispatch instruction from NGCP is equivalent to 1,577 megawatts and still ongoing shutdown is 28 megawatts. Yun po, equivalent po ito ng 15 power plants na preemptive shutdown for safety reason. So, yun pong 11 are back in service, 3 are operational and awaiting dispatch
po yung sa Quezon, Pampanga, Benguet, Ifugao, Zambales, Aurora, Pangasinan, Isabela, Quirino, Catanduanes at iba po. Ito po sineservisyo po ng 46 electric cooperatives po. 6 are back in service already, 18 partial, 18 total still shut down, and 4 po ang hinihintay namin ang report nila. So, minamadali po ito at dito po sa area na sinabi ko sa Quezon, Pampanga, Zambales, Catanduanes, dito po nagkaroon po tayo ng bayanihan, nagtulong-tulong po at even Meralco dispatched their own linemen to help restore power. Ano po, ngayon dito po naman sa atin, dito sa Meralco franchise area as of 6 a.m. Today, the estimated number of Meralco customers without power is 501,272. This is down from 1.9 million, 1,900,000 initially nung nawala ng ilaw. Again, ang iba rito, dahil nga sa preventive measure or preemptive action, na para hindi po naman makadulot ng pinsala at sa buhay ng mga kababayan natin, yun po talaga intentionally, some of them were, pinatay po natin ang power para for safety reason. Ngayon po, itong Meralco po, they have been doing their work and in fact, around 4,000 linemen of Meralco are performing 24/7. So as early as November 11, they are already restoring power in some areas na kayang i-restore. No? Pero dun po sa mga baha, pagpapasensyahan po muna ninyo at talagang kailangan din po natin na i-consider ang safety po ng lahat, including po the linemen. No? Doon po naman sa task force kapatid, ito po naman yung under the service area of NEA and PhilReca. Now, tulong-tulong po ito, sabi ko nga po kanina, na pati po Meralco nagpadala na po ng mga tao doon para makatulong at ma-restore agad ang power. As mentioned earlier, NGCP is currently assessing and restoring the transmission service through aerial and foot patrol. Ang service area po, dito po naman sa Metro Manila, itong franchise area po ng Meralco, kasama na po Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna. Ang target date po natin lahat dito na ma-restore ang power is November 15. November 15. So, yun po ang ating ginagawa ngayon. Ngayon, dito po sa Task Force Energy Resiliency, 24 hours duty po kami rito at nakakatanggap din po kami ng mga paghingi ng tulong. Katulad po yung mga na-stranded sa roof na dito sa Marikina. Yun po naman, ipinasa po namin sa DILG kay Secretary Anyo and as reported, we're happy to note that na-save naman po lahat. Kasi wala po ang DOE po, wala pong kakayahan to do this yung sa mga bahang trabaho. So salamat sa DILG at na-save naman po natin yung ating mga mamayan. Yun lang po. Maraming salamat, Secretary Roque. Salamat, Secretary Cusi. Sir, request lang ni Joseph Morong ng Malacanang Press Corps kung pwede daw ho pahingi na lang ng stats kasi mahirap daw masundan. So if you could just request after the press briefing po so we can circulate the stats. Yusek Wimpy will provide all those details. Thank you, sir. At siyempre po, dahil maraming nasalanta sa bagyo, kasama rin po natin ang DSWD Undersecretary Felicissimo Bujongan. Sir, ganong karaming tao ang nabigyan natin ng tulong sa panahon po ng bagyong Ulysses? The floor is yours, sir. Maraming salamat, Secretary Roque. At sa lahat ng mga nandito, isang maganda at maliwalas na umaga sa ating lahat, maayong buntag. Ang DSWD po bilang isang national government agency ay may mandatong makapagbigay ng technical assistance at resource augmentation o ang tinatawag naming TARA sa mga local government units sa kanilang pagtugon sa kalamidad katulad ng pag-augment ng family food packs para maipamahagi po sa mga apektadong pamilya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng TARA, tinutulungan ng DSWD ang mga LGUs na mapabuti pa ang pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa oras ng kalamidad. Meron po tayong mga tauhan doon sa municipal, city, and provincial level
Ito ang tinatawag natin na mga municipal link, city link, and provincial link. Ito ay embedded doon sa LGU. Sila nagbibigay po ng technical assistance doon sa mga local social worker. Sila ay either social worker or development officers. Nagsimula na po ang ahensya na magbibigay ng karagdagang food and non-food items sa mga apektadong lokal na pamahalaan ng bagyong Ulysses upang agad na matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Patuloy din ang isinasagawang repacking ng family food packs doon sa ating National Resource Operation Center doon sa Pasay City. Ito yung disaster hub natin dito sa Luzon. At sa mga Regional Disaster Resource Operation Center, sila din po ay nagre-repack upang masiguro na sapat ang maipapamahagi na relief goods sa mga apektadong pamilya. Now, ano na ba ang paunang tulong na naibigay natin sa ating mga local government units sa mga biktima nitong bagyong ito? Nagsimula na ang DSWD na magpahatid ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at mga pamilya na naapektuhan ng bagyong Ulysses. Sa katunayan po, ang National Resource Operation Center, kung saan naroon ang main disaster hub ng DSWD, ay nagpadala na ng 1,000 family food packs at 250 sleeping kits sa Barangay Silangan, Quezon City, at 1,400 family food packs sa Marikina City. Sa Calabarzon naman po, ang DSWD Field Office 4A ay naghatid ng 2,000 family food packs sa San Mateo, Rizal. Kahapon rin ay nagbahagi ng family food packs ang DSWD Field Office 5 kasama ang ating mga tauhan doon, kasama ang Department of Agriculture at si Mayor Noel Rosal sa mga pamilyang apektado sa Legazpi City, Albay. Mayroon ding karagdagang 8,300 family food packs at 150 modular tents mula sa DSWD Central Office na kasalukuyang in transit papunta sa Legazpi, Albay, at 1,700 family food packs sa Camarines Norte. Ang DSWD Field Office 2 ay nagbigay ng 870 family food packs doon sa local government unit ng Santa Teresita, Cagayan, upang maibsan ang paghihirap ng mga apektadong fisher folks doon. Meron din pong nangyaring encounter doon sa Barangay Lahing, Makalilon, Quezon, at meron tayong mga internal displaced persons doon, 70 families na nag-evacuate. Napadalhan na po natin sila ng kaukulang suporta at family food packs. Ang Field Office 1 ay nagpadala ng 1,000 family food packs doon sa kanilang satellite warehouse doon sa Urdaneta City, Pangasinan, upang mapalapit ang pagbigay ng augmentation support sa mga LGUs doon. Nag-preposition din tayo ng mga family food packs sa NCR para mapalapit din ang pagbibigay ng family food packs, lalo na dito sa Marikina at Pasig. Tuloy-tuloy din po ang ating pamimigay ng mga family food packs at other kits, non-food items, katulad po ng sleeping kits, hygiene kits at mga tents at saka mga laminated sacks doon sa disaster area. Kahapon pauna lang po yon ang talagang relief operation kasi kahapon we still on the search and rescue mode. Ngayon po ay relief mode na tayo. So ngayong araw po na ito, lalo na sa Region 3, pupunta doon ang ating kalihim upang kanyang makita personal na mabigyan talaga lahat ng tulong yung ating mga kababayan doon sa Region 3. At lalo na dito sa may San Mateo, Rodriguez, kailangan din ng relief operations ngayong araw na ito. Before ako magwakas,
ako'y nagpapasalamat po ang kagawaran po ng DSWD, nagpapasalamat po sa DBM dahil nabigyan na po kami ng augmentation para tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng tulong at suporta sa mga local government units, sa ating mga uniform service, yung ating Philippine Air Force dahil nagagamit natin yung kanilang mga C-130, C-295 in transporting our family food packs doon sa mga malalayong lugar. Ang ating mga kapulisan ay tumutulong po sa atin sa ating mga evacuation centers para mapanatili ang law and order doon sa mga evacuation centers na yon, at saka sa Philippine Coast Guard sa pagtulong sa atin sa pagpagamit ng kanilang mga vessels. Sa wakas, on behalf of our Secretary, kami po ay patuloy sa pagbibigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo, serbisyong may malasakit at serbisyong may puso. Daghang salamat. Salamat, Undersecretary Bujongan. Kasama rin po natin ngayon ang hepe po ng Search, Rescue and Retrieval Cluster. Wala pong iba kung hindi si AFP Chief of Staff Gilbert Gapay. Sir, nakita po namin sa balita, napakadaming nasa bubong ng mga bahay. Ano po yung mga hakbang na ginawa natin para ma-rescue po natin itong ating mga kababayan? The floor is yours, General Gapay. Yes, maraming salamat, Secretary Harry Roque. Magandang umaga po sa ating lahat. On my part, I'll be giving updates and the actions taken of the Search, Rescue, and Retrieval Cluster. Kaugnay nitong pagsalanta ng bagyong Ulysses. I'll be giving an overview of the actions of the cluster. Nais ko lang banggitin ang mga member agencies natin. We have a Bureau of Fire, Coast Guard natin, PNP, DOH, particularly yung kanilang Health Emergency Management Service. DILG, kasama po natin dyan, OCD, ang Red Cross, at ang MMDA. Ito po ang mga bumubuo ng Search, Rescue, and Retrieval Cluster. And my presentation will follow this sequence. So on our response actions, kasama po sa aming paghahanda at planning patungkol dito sa bagyong Ulysses, kami po ay nag-participate sa pre-disaster risk assessment and emergency planning meetings ng mga iba't ibang local DRMCs sa mga affected na region. Kasama na po rito yung assistance ng SRR cluster sa preemptive evacuation ng ating mga kababayan. Then tumulong din po tayo sa issuance ng advisories and risk communications. Nag-preposition po tayo, nag-mobilize and deployed search and rescue teams and resources. Then of course, yung ating actual conduct ng search, rescue, and retrieval operations in affected areas, particularly yung hardest hit po natin sa Bicol region, Quezon, and maging dito sa NCR po. Then we provided assistance to LGUs and other response clusters. Of course, kasama po sa SOP natin is ensuring the safety ng personnel and assets natin. Ayaw na po natin na maging biktima rin yung ating first responders sa ganitong mga panahon. And ngayon po, we remain vigilant and we continuously monitor ang possible rise of waters and landslides and yung aftermath nitong Typhoon Ulysses. Let me now discuss yung details po ng ating search, rescue, and retrieval operations. So ang AP po ay nakapag-rescue ng 2,716 individuals sa NCR, Rizal, and Bicol regions. Meron po rin tayong naligtas na 11 na injured persons. And mga namatay po, 8 po ang na-recover natin sa Bicol, sa Calabarzon, and Zambales. At meron pa pong reported na missing na siyam sa Camarines Norte at Batangas. Ang Bureau of Fire naman po ay nakapagligtas ng 18,206 na individuals at nakapagligtas din ng 4 na injured sa Dasmariñas, Cavite, and sa Bicol region. Meron din po na-retrieve na 5 namatay po ang ating BFP sa Cavite, sa Bicol, at sa Benguet. At meron pong 1 na reported missing sa Malvar, Batangas. Ang MMDA naman po ay nakapagligtas ng 137 individuals. Ang ating Coast Guard, 9,678 ang kanilang nailigtas ng mga kababayan natin. At ang PNP, 107,535 po. So all in all, ang ating Search, Rescue, and Retrieval Cluster
ay nakapagligtas na 138 to 172 na mga kababayan natin. Meron din pong 40 na mga nasugatan at mga injured na ating nailigtas. Naka-retrieve po tayo ng mga 39 na po total cadavers. Kanina po pumasok yung ating data galing sa PNP. Meron po silang na-retrieve na 26 na mga namatay na mga kababayan natin at 12 po ang missing for a total of 39 dead and 22 still missing. At ito po yung na-deploy natin ng resources at mga SRR teams. All in all, there are a total of 800 SRR teams at mahigit po na almost 14,000 land mobility assets. Meron po tayong 11 air assets, 9 sa Air Force, Philippine Air Force at 2 pong helicopter ng Coast Guard ang ating na-utilize dito po sa search, retrieval and rescue operations natin. At there are a total of 318 rubber boats, watercraft, and naval assets na ating na-deploy sa kasagsagan po ng bagyong Ulysses. Bukod dito sa na-deploy na natin, meron pa po tayong naka-standby na mga search and rescue teams at maging mobility assets natin. So, AFP 145 sa Coast Guard, may 16 pa tayong SRR teams at nandyan din po yung ating mga land, air, and sea assets na ready for deployment pa rin. Ang Bureau of Fire, meron din silang naka-standby deployable na mga personnel and assets. So, all in all po, meron tayong 268 SRR teams at iba't ibang mobility assets galing sa Bureau of Fires. Sa MMDA naman po, ito rin ang kanilang naka-standby na deployable personnel and assets. So, naka-ready po. Kung meron pa tayong lugar na nangangailangan, meron pa tayong naka-ready and deployable SRR teams and assets. Ito naman po yung mga action photos natin sa kasagsagan ng Typhoon Ulysses. Ito po, preemptive evacuation sa Albay. Then, ito po yung ating SRR operation sa Marikina, sa Camarines Sur. Then, yung reservice po natin, kasama rin po, na-mobilize natin. Kasama yung kanilang sariling amphibious vehicle. Na-deploy po natin yan sa Marikina. Then, ito rin po yung SRR operations natin sa Libmanan, Camarines Sur, and Milaor, Camarines Sur. Then, sa kasagsagan po ng bagyo, meron po tayong napaanak na isang kababayan natin, si Miss Noraline Ilagan, sa Pasakaw, Camarines Sur. Nanganak po siya sa loob ng isang military truck natin. Marahil alam na natin kung anong ipapangalan niya sa kanyang baby. Malamang Ulysses ang pangalan. Ito naman po, kaninang madaling araw lang dito po sa Cainta, Rizal. Meron din po tayong mga kababayan pa ron na nirescue natin ng ating SRR teams. At sa Rizal naman po, na-deploy natin ang ating maging yung amphibious assault vehicle ng ating Philippine Marines. Na-deploy natin sa Rizal dahil sa taas ng tubig, hindi na rin, at sa lakas ng agos ng baha, nahirapan po yung mga rubber boats natin and other watercraft. Kaya nag-deploy po tayo ng amphibious vehicle doon. At marami din po tayong nailigtas sa paggamit nitong ating amphibious assault vehicles ng ating Philippine Marines. Then, nag-conduct din po tayo ng aerial survey gamit ang Air Force at Coast Guard helicopters natin kahapon. And of course, tumutulong din tayo sa ibang clusters, particularly sa food and non-food cluster natin, particularly sa DSWD sa pag-repack and distribution ng relief goods, particularly ito po sa sa Camarines Sur sa Bicol region. Then, ito po ay ilang
mga pictures din sa Bulacan and Cavite. Then MMDA, kasama rin po sila sa search and rescue operations, particularly sa Bagong Silang, Quezon City and Marikina. Then ang PNP po, ito po, sa Isabela, Rizal, kasama po sila sa search and rescue retrieval ng SRR cluster. Ang Coast Guard po sa Marikina. Then ito po yung ating pagtulong sa ibang response cluster, particularly sa food and non-food item cluster. We expect delivery of relief goods sa ating sa affected areas. Tutulong po tayo dyan. At tumutulong din po tayo sa transport logistics cluster sa pag-clear ng mga kalsada at mga bridges. Sa Pagudpod, Ilocos Norte, tapos na po yan. Nabuksan na natin. Ang Bureau of Fire naman tumutulong din sa Regions 1, 5, and sa CAR upang maging passable itong mga kalsada natin. Then ang MMDA dito po sa Metro Manila tumutulong din sa clearing ng mga kalsada. So ito po yung ibang pictures ng ating road clearing operations in support to DPWH. Sa Ilocos Norte and Laguna. Then ito po sa Camarines Sur. Then sa Baguio din po at Ifugao, Benguet. Then sa Marikina and Intramuros. So hindi po titigil ang SRR dyan, cluster. Patuloy po ang ating search, rescue, and retrieval operations dahil meron tayong mahigit 20 na kababayan na reported missing. Hahanapin po natin sila. Then tuloy-tuloy po yung assistance natin para sa rapid damage assessment and needs assessment ng local Dream Seas. Patuloy po ang pag-deploy natin for relief and rehabilitation operations. Patuloy din po ang tulong ng SRR teams natin sa pag-clear ng roads and bridges and reestablishment of communications, particularly dun sa severely affected areas. At ang SRR cluster po ay nilaunch natin itong Tulong Bayanihan campaign para dun sa voluntary relief donations. Yung ating mga units sa field ay magiging drop-off points para dun sa mga kababayan na natin na nais tumulong. So yun lamang po ang update mula sa Search, Rescue, and Retrieval Cluster. Maraming salamat po. Salamat, Chief Gapay. Babalikan ko po mamaya ang ating kapulisan at ang ating Coast Guard, pero marami po nagtatanong sa mga estado ng ating mga airports. Kasama po natin, walang iba po, kundi aking matalik kaibigan, si Captain Jim Jonco ng CAAP. Sir, ano po ang bukas? Anong sarado mga airport? Anong mga mayroong na-down-use pong mga airport? At gaano pong kabilis maayos ito? Maraming salamat po, Secretary Duque, at saka magandang umaga sa members ng NDRRMC Council, sa lahat na nanonood. As a preventive and preemptive action po, nagsuspindi tayo ng operation sa mga airport na malapit doon sa dinadaanan ng typhoon. And then, as soon as nang humupa ho yung epekto ng bagyong ito, nagkaroon tayo ng risk assessment. Awa naman ho ng Diyos, very minimal ho ang damage at naging operationally ready ho lahat itong mga airports na malapit sa dinaanan ni Typhoon Ulysses. They are all ready for medical, military, and commercial operations. As a matter of fact ho, mayroon na tayong out of 49 commercially served airports, meron tayong 20 airport destinations that are being served now. And kahapon niya ho, there were already about 61 international flights and 117 domestic flights. So in short ho, lahat ho ng airport natin ay operationally ready. Maraming salamat po. Thank you, Captain Jonco.
if only because it is his initial appearance as Chief of PNP, Police General Debod Siñas. Ano pong assessment ninyo sa naging partisipasyon ng ating kapulisan? Bagamat na-report na po ni Chief Gapay yung report ng Search and Rescue Cluster, ano po yung naging mandato niyo sa ating kapulisan and ano pong assessment niyo? Salamat po, Secretary Alex, sir. Thank you very much for all your support, sir. Nasabi na po ni Chief of Staff ng AEP po, ang karamihan po sa data ay similar po yung data namin dahil yun din pong binigay namin sa kanya. Ang maidagdag po namin doon ay lahat ng evacuation centers po na na-establish dito sa buong bansa ay sinecure po yun ng mga kapulisan natin. May mga help desk po kaming nilagay doon. Pangalawa, yung health service personnel namin were also augmented to the different evacuation centers. Lalo na talaga yung naapektuhan dito sa NCR, dyan sa Maynila, dyan sa may Rizal, dyan sa may San Mateo at saka Rodriguez. So lahat po yan ay naibigay na po namin. We have the same similar data po doon sa pagdating ng mga evacuations sa centers po ay pareho po. As of 6 a.m. today, sir, ang sa NCR po, we have the aerial helicopter survey po ngayong 8 a.m. Lahat po ay passable na po. Kailangan na ng konting clearing at saka yung mga putik at saka dumi. But accordingly, yung mga pulis po natin ng patrolya ay passable na po. As to the casualty, sir, as of 6 o'clock nito, we have the same records po ng Army. We have 26 died, 25 injured, and ang missing na lang po ay 12. Ang sa namatay po, kung tatanungin nyo by region, sa NCR po, 2 po ang records. Sa Region 2, 7. Sa Region 3, 3. Sa Region 4A, 9. Sa Region 5, 3. At sa Caraga Region, 2. Sa injured, reported po sa amin, sa Region 3 ay 8. Sa 4A, 9. Sa Region 5, 8. Sa mga reported missing po, sa NCR po, 1. Sa Region 2, 6. Sa Region 3, 1. Sa 4A, 1. Region 5, 3. May mga pangalan po tayo nito, sir. Kung gusto nyo po ay ibibigay po namin sa inyo. Again, yung mga evacuation centers ay meron na po kaming ayuda doon. At kung gusto yung makita, sir, nandyan po yung mga action photo namin. Ako ay visited at helped really the evacuation dito sa may Marikina, San Mateo area po, sir. As of, tama po yung sinabi ni Kwan, sir, ni SILG, as 3 o'clock, na-evacuate na po lahat yung mga nasa bubong. And we're happy na at least hindi malaki ang napinsala sa iba-ibang lugar natin ng Pilipinas, sir. So sa ngayon, sir, yun po ang amin, ang way forward po namin, sir, para po namin ma-relay sa inyo ang way forward ng PNP. Ito po, sir, ang ginagawa namin ngayon na serves as our way forward, na inatasan ko po ang lahat na police, sir, na tumulong po sa local government para sa clearing area. We also have to continue providing security sa iba't ibang evacuation center. We have also have Brady, our own relief operations in coordination with the local government unit. In cooperations with the AEP and LGU, we are also joining the search, rescue, and retrieval operations sa mga missing person. Lahat po yun, sir, yung mga personnel po rin namin, yung sariling mga tao namin, ay sinisecure po namin at inaayudahan yung mga pamilya po nila na nag-evacuate. Karamihan po sa mga pulis na nag-evacuate, sir, ay pinapalipat na po namin sa sarili naming kampo para po namin siya maalagaan. So far, sir, yun po ang latest update sa kapulisan. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, PNP Chief Sinas. At last but not the least, unfortunately po, pagbaha, naku, nagiging kaparte na ng ating karagatan ng maraming lugar, no? So, Admiral George Ursabia ng Philippine Coast Guard, ano po ang assessment ninyo sa naging response ng Philippine Coast Guards dun sa mga na-trap ng mga baha? Thank you very much po, Secretary Harry Roque, sir. On the part of the Philippine Coast Guard, in a bid to support the national government's humanitarian assistance and disaster response operations amid the Typhoon Olesis,
the Philippine Coast Guard intensified its preparations to minimize, if not eradicate, the loss of lives and properties, as well as the occurrence of untoward maritime incidents within our country's waters. The PCG, through our 15 districts across the country, mastered our deployable response groups, or DRGs, and quick response teams, or QRTs, to condition our personnel physically, mentally, and emotionally in anticipation of evacuation and rescue operations in their areas of responsibilities. To ensure that our personnel are well equipped with necessary resources for the successful conduct of evacuation and rescue operations, we cautiously inspected our available search and rescue gears, equipment, and assets for its preparedness and completeness. We are extremely blessed that we received a total of 41 newly procured rubber boats on November 11, a few hours before our massive operations in flooded communities in Metro Manila and nearby provinces such as Rizal and Cavite. Indeed, these SAR assets arrived in the perfect timing and were instrumental in supporting our personnel in rescuing hundreds of affected families. Days before the landfall of Typhoon Ulysses in Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Tagalog, and Metro Manila, our station commanders were steadfast in advising shipping companies and operators to take shelter in appropriate locations to uphold maritime safety. We also personally advised our local fishermen to be extra careful in venturing at sea and to prioritize their safety amid rough waves and strong winds, even with the absence of storm warning signal from PAGASA. The compliance of our maritime stakeholders allowed us to achieve zero maritime accident amid the onslaught of Super Typhoon Rolly and monitor the minimal number of 3 untoward maritime incidents amid Typhoon Ulysses, 2 in Metro Manila and 1 in Bicol Region. With this, the PCG was able to allot majority of its personnel and assets to humanitarian assistance and disaster response operations in aid of local government units that are striving to uphold the safety of their people. We also coordinated with the PCG Auxiliary, our volunteer arm, and other partner organizations such as GMA Kapuso Foundation, Passion Philippines, Filipino-Chinese Community, Calamity Fund, IOM Philippines, and the Philippine Red Cross in gathering and preparing relief supplies. This is to ensure that we will be able to conduct relief operations in the most affected communities as soon as the weather stabilizes. Moreover, the PCG Command Center persistently monitor the weather conditions, producing situational reports every 4 hours to ensure that all Coast Guard districts across the country are united in the declaration of no-sail policy during heavy weather and are able to augment units in need of additional personnel and assets. As floodwater enters residential communities in Metro Manila, Rizal, and Cavite, the PCG immediately deployed its DRGs and QRTs to ensure that hundreds of families, composed of thousands of individuals, will be rescued safely and swiftly. As validated at 0800 this morning, we were able to deploy a total of 89 teams composed of 552 Coast Guard personnel to conduct rescue operations, specifically in the flooded residential areas in Metro Manila, Rizal, and Cavite. We have utilized our 3 aerial assets, the Islander plane, and our 2 newly procured Airbus light twin-engine helicopters to augment the operations, as well as at least 37 of our 41 brand new rubber boats, 7 aluminum boats, 16 multipurpose vehicles, and trucks. We also prepared 16 rescue teams composed of at least 143 personnel who remain on standby for possible force augmentation. Here are the list of locations we have deployed our Coast Guard DRGs and QRTs. In Metro Manila, we rescued trapped individuals in Pasig City, Commonwealth and Bagong Silang in Quezon City, as well as in Tumana, Baranga, and Provident Village, Marikina City. We also ensured the safety of affected families in the coastal communities of Tanza, Ternate, Rosario, and Noveleta in Cavite, as well as the flood-prone residential areas in Montalban and Rodriguez Rizal. Allow us to share with you some action photos of our evacuation and rescue operations, not to boast, but to recognize the selfless sacrifice of our frontliners who courageously risked their lives to be of service to our fellow Filipinos. This photo was taken in the morning of November 12
where our personnel assisted in evacuating our elderly residing in Hospicio de San Jose in San Miguel, Manila, as floodwaters rapidly enter the building amid the onslaught of Typhoon Ulysses. Our personnel also rushed to Barangka, Marikina, and prioritized the rescue of pregnant women, senior citizens, and children. We experienced the same scenario in Provident Village, Marikina City, where we rescued a significant number of residents on top of the roofs as their houses were totally submerged in floodwater. These photos were taken in Noveleta, Cavite, where a total of 122 families were safely rescued and transported to the nearest evacuation center for the provisions of food and medical care. As of 10 p.m. yesterday, our troops have rescued almost 11,000 individuals in Metro Manila, Rizal, and Cavite. We are expecting to record more rescued individuals as operations continue until this time. Around noontime yesterday, we have deployed our aerial asset to conduct typhoon damage assessment in Marikina, Rizal, and Kamanava area. This photo provided as a glimpse of the gravity of the typhoon was brought to Marikina City, specifically near the Marikina River. We intended to conduct aerial extraction. However, the heavy weather condition prevented us to do so. Nevertheless, our Coast Guard Aviation Force remained on standby for another deployment. In coordination with the PCG Command Center, our Coast Guard Public Affairs constantly updated the general public using our official social media platforms and the media on the condition of our ports and waterways, specifically the number of stranded passengers, vessels, motor bunkers, and rolling cargoes in affected regions such as Eastern Visayas, Bicol Region, Southern Tagalog, and the National Capital Region. We also take note of the number of vessels and motor bunkers that are taking shelter for possible assistance. As of 5 a.m. yesterday, maritime operations resumed in Eastern Visayas region. Southern Tagalog reported resumption of maritime operations at around 12 p.m. No untoward maritime incidents were reported in both regions. As mentioned earlier, here are the 3 maritime incidents reported amid the onslaught of Typhoon Ulysses: a motor tanker that drifted in Nabota City and a vessel that ran aground in Pasay City near Mall of Asia. Both maritime accidents were immediately coordinated and resolved through active communication of ship crew and immediate response of their respective shipping companies. Meanwhile, the PCG continues our operations to find the 3 missing fishermen in Vinson's Camarines Sur who ventured at sea amid the heavy weather. Today, the PCG will continue to aid the local government and affected families through all possible means. Our aerial assets are available to help the NDRRMC in determining the extent of damage in flooded communities for appropriate solutions. Our personnel and our resources are available to aid the conduct of massive relief and medical operations. As public servants, the massive scale of destruction should prompt us to train harder, organize further, and equip better so, with God's guidance and protection, we can contribute in timely and appropriate collective disaster response efforts that our distressed kababayan so deserve. As for your Coast Guardians, we will continue to serve with humility and compassion, even if it may entail the ultimate sacrifice, for that it is our commitment to the nation. Thank you very Okay, much. maraming salamat, Admiral Urusabia. Bago po natin puntahan si Secretary Leonor Briones ng Department of Education, sasagutin ko lang po at lilinawin ko kaagad ang tanong ni Joyce Balancio, ni Jason ng Jan's France Press at ni Friday ng Channel 7 GMA News. Ang casualty po natin ngayon ay 14 as reported by Secretary Anyo. Kaya lang po nagkakaiba-iba ang casualty figures dahil subject po ito to local government confirmation. No? So, bagamat 3 pong numero ang sinabi, ngayong araw, ang controlling po yung LGU verified, and that is why the LGU verified number of casualties is 14. Now, Secretary Briones, marami po tayong mga eskwelahan ginagamit evacuation centers. Marami ring nasira sa ating mga eskwelahan. Ano po yung assessment niyo sa damage sa ating mga public schools? The floor is yours, Secretary Leonor Briones.
Thank you, Secretary Harry. Tulad ng sabi ninyo, ang malaking impact sa Department of Education ng dalawang bagyo ay una sa aming infrastructures, ang mga laboratories, libraries, mga gamit, gadgets, lalo na nag-accelerate tayo sa technology. At pangalawa, ang contribution naman natin sa effort to respond to the two disasters ay yung paggamit ng ating mga eskwelahan as evacuation centers. Sa bilang namin, no less than 12 regions were affected and exposed to Typhoon Rolly and Ulysses. Right now, Secretary, two of our undersecretaries, Undersecretary for Administration and Undersecretary for Operations, sa panahon pa ni Rolly, sila hanggang ngayon, naroon naman sila sa major part ng Bicol region at nasa Cabanatuan sila ngayon. Linilibot nila isa-isa para ma-survey ang damage sa ating infrastructure, sa ating mga gamit, at saka pag-coordinate kung anong tulong na mai-contribute natin sa overall effort. Mayroon tayong chart kung saan na-announce yung class suspensions on order of the President. Tapos ang mga local governments mismo, nagdidesisyon sila kung kailangan talagang magsususpend. At yan ay ating rinirespeto. Kasi sila ang nasa field talaga. Alam nila kung ano ang nangyari. So far na mga 345 schools ang ginamit as evacuation centers. Tapos classrooms, 1,317 ka classrooms ginamit. Mga families, 8,892 na naka-evacuate. At saka individuals, 33,018 in the regions na specify, na identify as evacuation centers. Ang akin lang request sa aming mga tauhan ay magiging maingat sila dahil yung mga buildings din namin na iba ay ginagamit na quarantine centers sa COVID. So sabi ko na kailangan hindi paghaluin at saka kailangan kung mayroong quarantine ay dapat i-avoid natin na gagamitin ang same school ground as an evacuation center dahil magkahalo-halo yung naka-quarantine at saka yung naka-evacuate. So detalyado yung report namin sa lahat na rehiyon kung saan mayroong evacuation centers at quarantine centers. Pangalawa, kami rin ay tumutulong sa pag-mobilize ng aming mga partners. This time, Secretary Harry, hindi namin kino-coordinate at the central office level. Sa regional na, sabi namin mga partners, civil society, civic, faith organizations, dumiretso na sila kaysa dadalhin pa yung kanilang mga ayuda sa central office at ipapadala sa iba't ibang rehiyon. Ang sabi namin kung saan man sila, diretsuhin na nila yon at maki-coordinate sila sa local government, sa Department of Health at saka sa military sa pag-distribute nitong mga ayuda, lalo na ang DSWD. Hindi na dadaan sa amin, diretso na. Ang isa ding tinitingnan namin ay yung damage sa schools. Nakita namin na mayroong pattern na halos relate yung mga extent ng damage ng mga eskwelahan. So siguro kailangan reviewin natin uli yung design mismo ng ating mga schools, yung materials na ginagamit kasi every year mayroon naman tayong disaster at every year nagkakaroon tayo ng mga damages. Ang central office mayroon ding damage pero ito ay minimal at makakayanan naman natin. Ang mahalaga para sa amin ay magkano ang costs. Ano ang cost ng damage to infrastructure, to the classrooms, to our materials, to our books and libraries, etc. We are now getting together the numbers
Yung kay Rolly pa lamang ay abot ng 4,895,000,000. Tapos sa kay Ulysses about 800 million. Pero rinireview namin ito kasi kailangan coordinated naman sa numero ng DRMMC at saka related agencies. To summarize, ang papel ngayon ng DepEd, salamat sa foresight at saka sa wisdom ng Presidente na siya ay nagmandato na wala munang face-to-face at this time. Kaya in terms of physical harm to our teachers and to our learners, wala kaming nakikitang ganon kagaya nung dati na may mga students, mga teachers naka-harm, etc. Dahil wala naman kaming face-to-face na klase at this time. It's largely infrastructure, it's largely laboratories, libraries, gadgets, and also the use of our schools as evacuation centers, and at the same time also as quarantine centers. Ito kina-coordinate natin, and we are very happy to coordinate with the local government units. Napaka-husay ng relationship namin sa military, sa Department of Health. So this time, nasa backseat ang department dahil wala naman kaming face-to-face klase at na-minimize ang physical harm sa ating 25 million ka-learners. Thank you very much, Mr. Secretary. Okay, thank you very much, Secretary Briones. Unang-una, I'd like to thank Yusek Rocky and Secretary Andanar dahil ang programa po nilang laging handa ay naantala, no? Pero magpapatuloy po tayo. Pero bago po tayo pumunta dyan sa tanong, no? Ang gagawin ko po, Yusek Rocky, if may I request you to go through the questions, don't read them literally, just go straight to the question. Kung po pwede, 5 at a time, no? Dahil dalawang press corps po pero kung po pwede po, summarize the questions na lang, no? But I want to call on Rizal Governor Rebecca Iñares. Ma'am, alam na po namin kung gano'ng katindi ang damage ng bagyo. Ano pong kinakailangan nyo? Dahil kasama po natin ngayon ang NDRRMC Cabinet Level Response Cluster Meetings. Ano pong kailangan nyo dyan sa Rizal? Governor Iñares, ma'am. Nawala ata. What about si May? Wala rin. Si Bulacan Governor Daniel Fernando, sir, alam po namin matinding epekto ng bagyo, Ulysses sa Bulacan. Ano pong kinakailangan nyo habang nandito po lahat ng kalihim na kailangan yung makausap? Walang lumalabas, no? What about si Mike Marasigan, head ng Quezon City DRRMO? Any of you can please come in and sabihin nyo po kung ano kinakailangan nyo sa national government ngayon. Okay, kung wala po, Yusek Rocky, punta na tayo sa mga initial list of questions. Marasigan is there. Sir, Quezon City, ano pong kinakailangan natin? Kung meron man para sa galing sa national government. Yes, so far sir, wala naman kaming flooded areas right now, but we have to really dwell with a massive cleaning operation. So kung meron pong makakabigay ng konting support doon sir, that would be welcome for us as we are doing damage assessment pa naman for other sectors. So yun na muna po siguro, Secretary. Thank you. Okay, narinig po yan ni General Gapay dahil ang sabi po niya, yung cluster po nila na consisting of the AFP, the PNP, and the DILG will also help in the clearing operations. Yusek Rocky, just summarize the questions po dahil alam ko na antala na yung programa nyo. Thank you very much for accommodating us, Yusek Rocky and Secretary Martin. Opo, Secretary Roque. Good morning, Secretary Roque. Ang question po mula kay Tricia Trerada ng CNN at kay Michael Flores ng FOCAP at maging po ni Chona, clarification daw po talaga sa total number ng death and missing. Clarification ng casualty kasi sabi ni Secretary Roque, 12, according to Secretary Anyo, 14, General Gapay, 39, General Sinas, 26. Ano daw po talaga? Po yan ni Secretary Anyo, bagamat nasagot ko na po yan. Ang ating validated sa ngayon ay
14 dead and 3 missing. Yung reported na recovery ng cadavers, we still have to validate that kasi yung iba dyan baka naman hindi typhoon related, no? Baka mamaya meron dyan pinatay, isinama na lang na typhoon victim. So we have to validate if it is really related to typhoon. And it is the LGUs, along with the DILG, who make the validations as being the chair of the dead and the missing. We will provide you the validated figures later on. Okay, thank you. Next question is si Director. Director Mark, galing naman po sa Defense Beat. Wala, okay. Si ano lang pala, Yusek Rocky lang. Go ahead, Yusek Rocky. Go. Malacanang press ko lang pala, no? Yes, Go ahead, please. Secretary, tanong po ni John Punsalan ng ABS-CBN. Sabi daw po ni Presidente, the government was on top of the situation during Ulysses onslaught and yet some people were on top of the roofs for several hours. What is the government doing to improve its disaster response? Well, gaya ng narinig nyo po, no? Mabilis po naging response ng government. Unfortunately, hindi po natin magagawa ng paraan na masyadong mabilis ang pagtaas ng tubig, pero sinigurado po natin na sumunod po ang lahat ng ahensya ng gobyerno at yung ating pagpupulong ngayon po ay patunay dyan na wala pong maiiwan. No? Meron pong mga nag-antay, pero unfortunately, hindi naman po instant talaga yung ating pag-rescue sa kanila, pero hindi naman po gaanong katagal ang kanilang pag-aantay at ang importante po, na-rescue po lahat ng kinakailangan na matulungan. What will the President do during future calamities so that people will not ask, nasaan ang Pangulo? Well, hindi naman po dapat tanungin talaga nasaan ang Pangulo dahil ang Pangulo po ay palaging nakatutok. This time of technology po, nalalaman po niya ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ngayon po, pinakita natin sa inyo dito sa Operation Center ng NDRRMC na hindi naman kinakailangan gumala-gala para malaman kung ano nangyayari sa mga lugar na nasasalanta ng trahedya. No? Meron na po tayong mga pamamaraan para ma-monitor kung ano nangyayari sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang importante po, nandyan po ang Pangulo na palagi pong nagsasabi at pinalalahanan ng lahat ng ahensya at departamento ng gobyerno, lalong-lalo na po ang Cabinet Level Response Cluster Committee na gawin ang lahat para matulungan po ang mga kababayan nating nangangailangan. Hindi po dapat tanungin nasaan ang Pangulo. Yan po ay kalokohan lang ng oposisyon. Ang Presidente po hindi nawawala. Palagi po natin siyang kapilig. Palagi po niyang iniisip ang kapakanan ng ating mga kababayan. Oposisyon, itigil niyo na po yan. Dahil kung kukumpara niyo po yung mga casualty sa mga ibang administrasyon, sa casualty ngayon, napakaliit po ng casualty natin. Bagamat ang aim po natin talaga, zero casualty pa rin. At susubukan pa rin natin sa mga susunod na pagkakataon, lalo pang pabutihin ang ating disaster preparedness nang makamit natin ang zero casualty. From Jonah Villaviray ng Asahi, Manila, has any ASEAN country extended any offer for assistance or issued a statement in connection with Typhoon Vanko during the ASEAN meetings or in the sidelines? Well, yun po, hindi ko na po namomonitor ang ASEAN meeting. Sa totoo po, kahapon mahirap yung ating buhay dahil dalawa yung minomonitor natin, Baguio at saka ASEAN. Pero I have to admit po ngayon, hindi ko na po namomonitor ang ASEAN dahil nandito po tayo. From Joseph Morong ng GMA7, what is the President, why is the President is not presiding over the NDRRMC meeting when he used to do it before? Hindi naman po kailangan, no? Dahil lahat naman po ng miyembro ng NDRRMC Cabinet Cluster ay alter ego ng Presidente. At ASEAN Summit po ngayon, yan po ang naging problema natin dito sa bagyong ito. Kasabay po ito ng ASEAN Summit at kinakailangan din naman gampanan ng ating Presidente yung kanyang katungkulin bilang Chief Architect of Foreign Policy. At hindi naman po kinakailangan mag-preside siya dahil ang narinig nyo naman po, lahat ng ahensya, departamento ay gumagampan sa kanilang mga katungkulan, miski wala physically dito sa kwartong ito ang Presidente. Second question po niya, some see the President's statements yesterday of wanting to swim as trivializing the hardships of Filipinos affected by Ulysses. Your comment, please. Yung mga talagang ayaw lang kay Presidente nagsasabi niyan dahil ang talagang mensahe ng Presidente, nakikiisa ako sa lahat ng mga naging biktima nitong bagyong ito.
What is the government's plan for recovery for those affected by Typhoon Ulysses? Well, gaya po ng narinig ninyo, no? Meron po tayong mahigit kumulang 3 billion na nakalaan para dun sa mga naging biktima ng mga sunod-sunod na bagyo. At kung ito po ay magkukulang, i-replenish naman po natin yan. No? So, siyempre po, sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga trahedyo, bumabangon po tayo, gagawin ng lahat ng ating presidente para bumangon po ang buong Pilipinas. At ang sabi nga niya, walang maiiwan sa pagbangon. From Pia Ranyada of Rappler, if government was well prepared, how would government explain a late arrival of food packs for families in evacuation centers and urgent calls of mayors like Marcy Teodoro of Marikina for rubber boats air rescue? Unang-una, ang mga food packs po natin naka-preposition na yan. No? So hindi na po dadalhin yan dahil nandyan na po yan sa lugar. Sa dami po ng bagyo natin ay natuto na po tayo na kinakailangan wag nang antayin yung trahedya, i-preposition na lahat ng relief goods. Pero DSWD, can you please reply to that po para matigil na po itong pulang ito? Yes, sir. Ang local government unit po ay the first responder according to Republic Act 10121. At kung medyo naubos na po yung kanilang resources, then mag-augment na po yung national agencies like the DSWD po. And kailangan pa kasi ng local government units tingnan kung ano yung mga needs nila. So, meron naman po tayong embedded na mga social worker doon sa mga local government units. Sila na magsabi na, okay, prepare this much of family food packs at yan ang kailangan dito dahil medyo kinukulang na kami rito. And that is the time that malapit lang naman po yung disaster area natin at nandito lang naman po yung ating National Resource Operation Center sa Pasay. Malapit lang po at mabilis po ang pagdala ng ating family food packs. Maraming salamat po. In the same way, yung mga rubber boats po, naka-preposition na yan dahil alam naman po natin na talaga isa sa pinaka-nasasalanta ng bagyo ay Marikina. Siguro lang po nagkaroon ng konting hindi po pag-aantala, kung hindi lang po magamit yung rubber boats dahil masyadong malakas po yung agos ng ilog. No? And this can be confirmed by Admiral Ursabia. Paki-confirm po na nandun na yung mga rubber boats. And then we are joined also by Marikina Mayor Marcy Teodoro. But Mayor, with your kind indulgence, pasagutin muna po natin si Commodore Ursabia pagdating doon sa mga rubber boats. Totoo po yun, Secretary Harry Roque, sir, na yung mga floating assets po natin, yung mga small boats or rubber boats in particular, ay naka-preposition na po yan. At nagkataon lang po talaga na sinabayan ng high tide ni kahapon at saka yung malakas na buhos ng ulan. Kaya hindi naka-flush kaagad yung tubig dulot ng ulan papunta sa Manila Bay. So kaya nga po nagkaroon talaga ng flooding. Yan po ang tingin namin. At pinaghandaan naman po talaga ng Coast Guard yan. At sabi ko nga kanina na nagkaroon din talaga kami ng blessing kasi na-deliver nung November 11 yung additional rubber boats natin at nagamit namin yung kalahati nun. Dagdag resources po yun dun sa response natin. So maliwanag po yan. Meron po tayong mga floating assets in place po. Thank you, Commodore Admiral Ursabia. Mayor Marcy Teodoro, the floor is yours, sir. Kasama po natin lahat ng miyembro ng cabinet level response, NDRMC response cluster. Ano pong pinaka-immediate na pangangailangan ngayon ng Marikina? Mayor Marcy Teodoro. Ayusin lang po natin yung ating tingkal, no? Pero Mayor, come in when you are able to. Pero habang inaayos po natin, kunin ko muna yung susunod na tanong galing po kay Yusek Roque. Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Joseph Morong for Secretary Duque, do we see an increase in COVID cases in evacuation centers? Well, it's a possibility. It's a very strong possibility. That is why kinakailangan magmatsyag ang ating pong mga safety officers na pinapatalaga ng DOH sa mga local government units. No? Yung pagsunod sa minimum health standards sa mga naturang evacuation centers, no? Yung pagsuot ng mask, physical distancing, paghugas ng kamay,
At hindi lang po yung COVID ang binabantayan, kundi leptospirosis at mga iba pang mga sakit katulad ng acute gastroenteritis, diarrhea, mga acute dermatitis. So marami po tayong mga sakit na minomonitor. So pag-iingat po ang number one na kinakailangan mangyari. Thank you, Yusek, Secretary Duque. I see Governor Daniel Fernando. Governor, alam po namin na nasalanta rin talaga ang probinsya ng Bulacan. Ano pong immediate na pangangailangan nyo habang nandito po lahat ng miyembro ng gabinete constituting the NDRRMC Response Cluster? Governor, the floor is yours. Yes, magandang umaga po sa inyo, Secretary Roque, sa lahat po ng ating mga secretaries, sa lahat po ng ating mga government officers na nandyan. Hindi ko na po isa-isahin. Good morning. Maraming salamat po at nakapanayam po kayo at binigyan niyo ako ng pagkakataon na nakapanayam kayo ngayong umagang ito. Kasalukuyan po ngayon na Secretary Harry ay narito po si Secretary Dar at nag-ikot po kami sa mga rice field po ng ating lalawigan ng Bulacan. The most affected areas po ng ating mga rice fields sa District 1 and District 2. At nakita nga po ni Secretary Dar yung mga problema. At kanina po ay nag-announce siya ng tulong. Ito po, meron po kaming press con ngayon at iniwan ko po siya dun sa loob. Together with the ASEC and the USEC and the regional directors po. And together with the Farm Association and the Municipal Agriculturists. Well, isa po sa problema namin ay yung mga tumumba po namin mga pananim. Of course, yung ating mga pagkain dito na mga pananim natin sa ating palayan. At isa pa po sa problema namin dito, Secretary, kasalukuyan po kami nagki-clearing operation at I will continue sa pag-iikot po and monitoring and ocular inspection para po doon sa clearing operation natin. At ang nakita po natin dito, I'm sure yung ating infrastructure, yung pong ating mga roads, mga bridges, yung po ang pinaka-problema namin. So, kung maaari po sana ay hingi po kami ng ayuda, of course, kay Secretary Villar, na matulungan kami doon sa mga daan po, most especially yung mga national highways po natin at yung mga provincial roads natin. Alam naman po natin na nagpandemya, so mga na-realign na lang po namin yung mga iba naming mga budget para makatulong kami sa kalusugan. So ito po, siyempre itong hanapan po tayo ng mga food packs, yung relief. Well, ginagawa na po namin ang paraan ito. And meron po kaming natitirang konting budget at na-manage po namin. But alam po namin na kukulangin po ito, Secretary Roque, and to all the secretaries. At sa lahat ng mga government officers na nandyan, kukulangin po yung aming ayuda ng food pack. Pero gagawin po kami ng paraan at actually tinawagan ko na po kagabi at nakipag-usap na po kami kay Mama Ristela. At humingi na po kami ng ayuda sa kanya at sumulat na po kami gumawa na po ako ng letter para po maibigay sa kanya. At para maiparating sa DSWD yung aming pangangailangan pagdating sa food packs. At ang pinakamalaki namin talagang dapat tugunan dito ay yung pong infra po, lalo na po yung ating mga national roads, ayun po, and other parts of provincial road at mga bridges po natin. Sana po ay matulungan kami sa pagkakataong ito. Meron po kaming 800,000 families. At yung talaga apektado itong mga daan po talaga. Pero ginagawa po namin ngayon gumagawa na po kami ng clearing operation ngayon. At kahapon nga po ay nagkaroon po kami ng evacuees na mga 18,000 more sa mga evacuation centers. At talaga pong na-damage talaga yung iba pang mga bahay ng aming mga kapwa Bulaqueños. So, Okay. kung maaari po Governor, sana, I hope you don't mind, pero nandito po si Secretary Villar so he can respond immediately to you. Ang response po ng DSWD sa request for food packs, sabihin nyo lang ilang kailangan padadala nila. Secretary Villar? Governor, asahan nyo naman po na kami po sa DPWH, i-assist namin. Nagbigay na po ako ng utos na dapat i-assist yung LGU sa lahat ng mga pangangailangan, lalo na po sa clearing operations. At meron kaming 8 section ng national road na impassable, pero ang assurance by the latest tomorrow, clear na po lahat ng mga road sections na may debris or hindi pa passable. Salamat po. Thank you, Secretary Villar. Is Governor Iñares here? Kung wala po, I'd like to inform Governor Iñares na
yung price freeze declaration po na kabahagi ng state of calamity ay kasama po ang Marikina dyan, no? Because we have declared that state of calamity. Last three questions, Yusek Rocky. Opo, yung tanong po ni Argel ng Manila Bulletin ay nasabi nyo nga tungkol po dun sa bakit daw hindi kasama sa listahan ng National Capital Region sa price freeze at ang Marikina. Ang tanong naman po ni ni Raymond Tinasa ng Bombo Radyo, with the onslaught of typhoons Quinta, Rolly, Shoni, and Ulysses, do you see the need for President Duterte to certify Department of Disaster Resilience bill as urgent for a more synchronized and coordinated response to calamities? House already passed it, but some senators are against it, and appeal to anti-DDR bill senator to consider and pass it too. Sa tanong, kailangan po yung magkaroon ng declaration of state of calamity para makasama yan. So pag nagkaroon na po, kasama po yan sa price freeze ng Metro Manila. Pangalawa po, nakikita naman natin na sunod-sunod talaga ang abirya natin from putok ng bulkan, to bagyo, to COVID. So yan po ang dahilan kung bakit sinusuportahan po ng administrasyon yung pagbubuo ng Department of Resiliency. No? Yes, ano pa po ang tanong? Secretary, okay na po. Salamat po. Okay, naubos na naman pala ang ating tanong. So, maraming salamat din kay Secretary Andanar at kay Yusek Rocky dahil pinagbigyan tayo, nakainin ng kanilang oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama ko sa gabinete. Ang ating mensahe lang po ng Presidente, buong Pilipinas, wala pong iwanan. Sama-sama po tayo, bayanihan tayo, tayo po ay babangon muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong spokes Harry Roque sa ngalan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nagsasabi, Pilipinas, let's stay safe. Good morning to all of you.